Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Ito na naman po inyong lingkod, Sister Des Caredo ng Children of Light Catholic Charismatic Community sa ating programang May Liwanag kay Jesus. At tunay nga pong may liwanag talaga sa ating Panginoong Jesus. Wala na po tayong ibang makitang liwanag kundi sa ating Panginoong Jesus. Lalo na po sa ating episode ngayon, ang episode natin ay kamalayan tungkol sa ating simbahan. Iba't ibang kamalayan ang pinapakita po namin sa inyo. Hindi lang po social issues na kamalayan, kundi kamalayan din po sa ating inang simbahan kung saan ang tagal-tagal na po nating ginagawa. Hindi natin alam na meron pala itong dapat i-correct. Kaya po mapanood po natin ngayon si Father Ruben Custodio ng Santa Cruz Church. Isa po siya sa mga pari ng Santa Cruz Church, Santa Cruz, Manila. Mga lingkod humayo, ipalaga ng salita ng Diyos. Maganda po ang ating pagbasa at ang araw na ating pinagdiriwang ngayon dahil ito'y pumatak sa araw ng linggo. At dahil alam naman natin na ang araw ng linggo ay araw ng Panginoon, the resurrection of the Lord. Kaya't magandang makita natin na ang paggunita natin sa lahat ng mga yumaong Kristiyano ay nagkakaroon ng tunay na kahulugan sa liwanag ng pagkabuhay ng Panginoon. Kaya may dahilan tayo para ipagdiwang dahil alam nating pinagtagumpayan na ni Jesus ang kasalanan, ang kamatayan, at ang buhay na walang hanggan, at ang unang nakikinabang nito ay walang iba kundi ang mga kapatid nating mga yumao. Kaya nga, mayroon tayong dahilan upang ipagdiwang ang mga ito. Ang unang nais ko pong ipaliwanag at ibahagi sa inyo ay ang isang masasabi kong malaking kamali ang pangkasaysayan. It's a historical mistake na paulit-ulit at pasalin-salin nating ginagawa na alam kong biktima tayong lahat. Tayong lahat ay hindi lingid, hindi nakaiiwas sa kasaysayang pagkakamaling ito. Kung ating pong maririnig anong araw ngayon, anong ating pinagdiriwang sa Tagalog? Araw ng mga kaluluwa. Sa Ingles, All Souls Day. Ano ho ang mali doon kung tutuusin? Sa mga salitang iyon, All Souls Day, araw ng mga kaluluwa. Parang wala, ano? Tingin nyo, parang wala. Meron ba, Father? Tingin nyo, sabi nyo, wala. Actually, meron. Yun hong word na kaluluwa. Anong pagkakamali doon? Kasi pag sinabi nating kaluluwa, araw ng mga kaluluwa ngayon, araw ng All Souls Day, parang sinasabi natin, mayroong araw para sa katawan, at mayroong parang, there is also all body day. Di ba? Kasi kung may all souls, mayroong body. Besides, ang kaisipan hong ito'y isang pagkakamaling may tuturing dahil hinahati natin ang pagkatao ng isang tao na siya'y katawan at kaluluwa. Kung ngayon, pinagdiriwang natin ang kaluluwa, bakit walang kapistahan para sa katawan? Besides yun nga po, pag sinabi nating kaluluwa lang ang makapapasok sa langit, parang sinasabi na rin nating marumi, masama, at makasalanan itong katawang ito. Ang tanong, kung gano'n ang ating pagkaunawa, bakit si Jesus nagkatawang tao? Bakit tayo nung binyagan? Hindi lang naman tayo binyagan. Binibinyagan ko ang kaluluwa mo dahil yan ang papasok sa langit. Nung tayo binyagan, we were baptized as a whole, as a person, not simply as body and soul. Bakit ngayon, ang ating pakiwari, ang binibigyan lang natin ng tuon at pansin, ang kaluluwa? All Souls Day, araw ng mga kaluluwa. Nakita po natin yung malaking consequence nito. Kaya nga, kung tutusin ho, walang pagkakahati ang tao. Hindi siya katawan at kaluluwa. Na kaluluwa lang ang makapapasok sa langit, haharap sa Diyos, at ang katawang lupang ito ay maaagnas, mabubulok, makikremate, maiiwan sa lupa. Dahil kahit sa ating pananampalataya, sa ating credo, maliwanag, lalong-lalo na po sa saling English. I believe in the Holy Spirit,
the Holy Catholic Church, the communion of saints, forgiveness of sins, the resurrection of the body. It did not say the resurrection of the soul, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao. So, bakit dumating tayo na kaluluwa lang ngayon ang ating pinagdiriwang? All Souls Day. Nasaan na yung katawan? Iniwan na ba? Kinalimutan na? Hindi na ba yun kailangan ng Diyos? Ang kailangan lang ng Panginoon sa pagharap natin sa Kanya, kaluluwa lang? Hindi po. Kaya nga, maski ho sa ating panalangin, ipagdasal natin ang kaluluwa ni Brother Augusto, ang kaluluwa ni Sister Miling. Sana walang mga Augusto at Miling sa inyo, no? Di po ba? Let us pray for the soul of. Parang automatic na. You did not notice it, and yet we are committing the same historical mistake over and over again. Especially when we emphasize the soul vis-a-vis or against the body. Kahit hindi natin sabihin, we are not focusing on the dichotomy or yung pagkakahati ng body and soul. But once you emphasize only one aspect, you are implicitly neglecting the other. Di po ba? Kaya, upang maiwasan ho ang napakalaking pagkakamaling ito sa ating pananampalataya, I may say, huwag na nating sabihin yung kaluluwa. Dahil hindi lang naman kaluluwa ang humaharap sa Diyos at hindi lang kaluluwa ang pinagdadasal natin ngayon. Ang ipinagdadasal natin ngayon, ang lahat ng mga yumao, ang mga pumanaw na Kristiyano sa kanilang kabuuan, katawan at kaluluwa. Kaya nga, sa kapistahan ng Mahal na Birheng Maria, paano natin ito pinagdiriwang? The Assumption of Mary, body and soul, katawan at kaluluwa, upang bigyang pansin at bigyang pagpapahalaga na sa pag-akyat ni Maria sa langit at pagharap niya sa Diyos, tinutubos, nililigtas ng Panginoon hindi lang ang kanyang kaluluwa, kundi maging ang kanyang katawan, ang kanyang kabuuan. The totality of Mary, body and soul. So, ang pinakamaganda ho, let us be very conscious with this, na tuwing tayo magdadasal para sa ating mga yumao, let us use the term yun po, mga pumanaw o yung mga yumao, or sabihin na po natin buo nilang pangalan without mentioning the soul. Pagdasal natin ang ating kapatid na si, ano ba pangalan ng mga kapatid nating yumao? Halimbawa na, sino? Jerica. So, Jerica. Halimbawa na, wag na sabihin yung kaluluwa ni Jerica. Dahil kahit sabihin nating spirito ang humaharap sa Diyos, ang tatak ng spiritong yun ay yung kanyang katawang lupa. Dahil ito ho ang pagkakaiba natin. Yung ating bodily entity, yung ating katawang lupa, ang siyang pagkakaiba-iba ng ating mga espiritu o kaluluwa sa harap ng Diyos. Kahit sabihin natin, espiritu ang humaharap sa Panginoon, dala ng espiritong ito yung tatak ng katawang lupa dahil ito ang pagkakilala natin, ito ang bininyagan, hindi lang ang ating kaluluwa. Ito ring katawang ito ang tumanggap sa Panginoon at ito ring katawang itong lupa ang iniligtas ni Jesus. Kaya nga, napakahalaga ho